Mahigpit na seguridad ay pinatutupad ngayon sa Maynila matapos ilipat sa Liwasang Bonifacio ang pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kaugnay niya, nagpatupad ng ilang hakbangang lokal na pamahalaan ng Maynila para iwas abala rin sa mga motorista. Si J.M. Thompson sa sentro ng balita live. Angelique, patuloy na dumarami yung bilang ng mga rallyista dito sa Liwasang Bonifacio ngayong Huwebes. Mula kasi sa EDSA People Power Monument kagabi ay lumipat ang kanilang grupo dito sa Liwasang Bonifacio para ipagpatuloy ang kanilang kilos protesta. Maaga pa lamang ay nakabantay na ang mga otoridad para tiyakin ang tuloy-tuloy na daloy ng mga sasakyan at ang kaayusan ng isasagawang rally dito sa lungsod ng Maynila. Kahapon ay nabigyan ng permit ang kanilang protesta sa may EDSA White Plains. Pero ayon sa Quezon City Administration, isang araw lang ang ibinigay na pagkakataon sa mga rallyista kahapon. Kaya kagabi sa kanilang gawain ay inanunsyo na itutuloy at lilipat ang kanilang grupo dito sa Liwasang Bonifacio. Kaninang madaling araw ay agad na inanunsyo ni Mayor Isko Moreno ang suspensyon ng klase sa lungsod ng Maynila. Nagpaalala rin ang punong lungsod tungkol sa mga kalsadang isinara bilang bahagi ng paghahanda ng lungsod sa maaaring epekto ng gawain sa trapiko. Nananatiling sarado ang Ayala Bridge simula pa noong Martes, habang ang ilang kalsada sa Maynila, kabilang ang CRB Menjola ay sarado na rin. Nilinaw naman ni Mayor Isko Moreno na hindi kakailanganin ng permit ang isasagawang rally sa Liwasang Bonifacio. Ang Liwasang Bonifacio po ay isang freedom park, no? At katulad ng mga iba pang organisasyon na nagsasaad ng kanilang damdamin sa publiko na nagagamit ang Liwasang Bonifacio ng walang permiso, sapagkat liliwanagin po natin maigi para po walang kalituan sa lahat. Ito po ay isang freedom park. Naka-red alert status naman ang Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department para agarang matugunan ang anumang posibleng insidente o emergency sa gitna ng kilos protesta. Mas organized ngayon kasi bago sila dumating dito, nakausap na nila ang local government units, nag-usap-usap na rin kami ng mga organizers at may bilin na rin sa amin ang national at saka regional headquarters. Ayon sa Manila Police District, sapat ang bilang ng mga pulis na nakabantay dito sa Liwasang Bonifacio para mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng kilos protesta. May pa namang 3 freedom parks available kung sakali. Pwede namin i-suggest yun sa mga organizers. Yung Plaza Dilao, Plaza Mariones sa Tondo at saka yung Plaza Miran. 10,000 hanggang 15,000 individual naman ang capacity ng Liwasang Bonifacio. Kaya nakaantabay ang mga otoridad sa oras na lumagpas ang kanilang bilang sa maximum capacity. Angelique, sa ngayon bahagyang kumakapal yung pila ng mga sasakyan dito sa harap ng Liwasang Bonifacio. Ayon kasi sa ilan nating nakausap na traffic enforcer, dapat sa mga oras na ito ay banayad na yung daloy ng trapiko, daloy ng mga sasakyan dito sa harap ng Liwasang Bonifacio. Pero dahil nga isa ito sa mga alternatibong dinadaanan ng mga sasakyan dahil doon sa mga isinarang kalsada sa lungsod ng Maynila, medyo nagkakaroon ng volume dito sa harap ng Liwasang Bonifacio. At kaya naman pinapayuhan ng Manila City LGU ang mga motorista na planuhin yung mga dadaanan para hindi na maipit sa traffic. Yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Liwasang Bonifacio. Angelique? Alright, maraming salamat, J.M. Thompson.